So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Okay. Tandaan natin no, na itong si Bato de la Rosa tatakbo ulit na senador. Di ba? Huwag na po natin iboto si Bato. Kasi 2 beses na pala itong nagpapatay para sa akin ha. Di ba? Para sa akin, parang ayan ang lumalabas. Hindi ito confirm, pero para sa akin, 2 beses na pong nagkaroon po ng patayan sa loob mismo ng Bilibid. At itong 2 tao po na to ay sumuko kay Bato de la Rosa. Nalala niyo yung isa? Yung Koreano? Na sinabi ni Duterte na, yung Koreano na yan, drug addict yan, drug pusher yan. Diba? Tapos anong ginawa? Pinapatay sa loob ng Camp Crame. Tapos nung pinapatay sa loob ng Camp Crame, sinunog yung katawan, din pag sunog ng katawan, yung abo, finlash sa inidoro. Ganyan po kasama ang nangyari po sa PNP noong panahon ni Duterte at ni Bato. Tapos ngayon mga kababayan, yung hinihimutok po ngayon ni Bato de la Rosa, natatakbo daw po bilang mayor itong si Kerwin Espinosa. Napag-aralan ko to kagabi. Kasi mukhang frame up lang din po ang nangyari dito. Paano ko nasabi? Kasi nga po, acquitted po sa kaso. 'Di ba? Yung unang kaso niya is na-drop noong 2021, tapos yung isang kaso niya is acquitted noong 2023. So, ibig sabihin, inosente. 'Di ba? So ito pag-aralan natin to kasi marami pa nalilito dito eh. 'Di ba? Marami pa kasi nalilito dito para at least mapag-usapan natin no. So sabi dito no. Okay. Handa umanong tumistigo sa International Criminal Court ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Yan ay para patunayan ang umano'y extrajudicial killings sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. So alam niyo mga kababayan kung ano nangyari kasi dito. 'Di ba? Ito si Kerwin Espinosa po is isa po sa mga naging testigo para po idawit si Leila de Lima sa droga. Na ngayon po ay acquitted. Acquitted din po si Leila de Lima. Oh, tapos ang isa pong naging reason diyan is nag-recant itong si Kerwin Espinosa ng kanyang statement. Oh, tapos mga kababayan ito para mas maganda. Ito. Ito. Okay. Diba? Okay. Teka lang. Ito, panoorin nyo to ha. Bayan. Ang ingay. So ito, panoorin nyo to. Ito yung report ng GMA News. Sige. Sa International Criminal Court o ICC, ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Yan ay para patunayan ang anyay extrajudicial killings sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Mariz Umali. Ay, tandaan nyo ito lang tandaan nyo yung nangyari dito kay Kerwin Espinosa sa tatay niya, malamang ito rin yung nangyari kay Mayor Mabilog kung hindi po siya tumakas. Oo. Paras na paras po na nangyari eh. So, doon natin makikita na iisa po yung partner ni Duterte. Pag iisa po yung partner mga kababayan, malaki po yung chance na na isang tao lang din ang nag-orchestrate nito. Oh, sige tuloy. Hindi napigilan ni Kerwin Espinosa na maging emosyonal matapos maghain ng kandidatura sa pagkaalkalde ng Albuera, Leyte nitong Sabado. Ang posisyong yan ang hinawakan ng ama na inaresto para sa umano'y illegal drug possession noong 2016 bago mapatay sa kulungan dahil sa pagpalag umano sa mga mag-i-issue noon ng arrest warrant sa kanyang selda. Pakita nyo ayan doon pala may question na, nakakulong na, may baril pa. Tingnan nyo saan kayo nakakita noon yung tatay ni Kerwin Espinosa, nakakulong na, may baril pa sa loob. Hindi, para sa inyo, logical ba yon? Logical ba para sa inyo yon? So, nakakulong yung tatay ni Kerwin, si Mayor, Rolando pa pangalan ng tatay niya, no? So, nakakulong po si Mayor Espinosa noon, na tatay ni Kerwin Espinosa. Tapos, nung ililipat po siya ng kulungan, nakipagbarilan. Diba? So, paano nangyari yon? Paano nangyari na nakakulong na, nagkaroon pa ng barel? So, syempre mapapaisip tayo doon, planted ba yung barel? At ang nakakatawa dito, wala pong namatay na pulis. At wala rin pong namatay na ibang inmates habang nagpuputukan. Oh. Kasi, wala akong... Pasensya na po kasi naalala ko ulit ang aking daddy.
hihingilingin ko sa ating mahal na Pangulo at sa Congress na sana mabigyang hustisya ang pagkamatay ng aking magulang. At ang ICC na ang mag-imbestiga at ang ICC na bahala na magdesisyon kung ano ang mali-mali. Handaan niya siyang tumistigo sa di ba? International Criminal Court. At saka tandaan natin mga kababayan na noong panahon ni Duterte, ang daming namatay na mayor. Ngayon ko nga lang nalaman na mayor pa rin tatay ni Kerwin Espinosa eh. Ngayon ko lang talaga nalaman eh. Hindi talaga ako aware dito eh. O ICC para patunayan ng umano'y extrajudicial killing sa war on drugs noong administrasyon Duterte. 1,000% na willing po ako. Hindi lang 100, 1,000% para makamit namin ang hustisya sa aking ama na pinatay sa loob ng kulungan at ginawa nila ng kwento. Willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. Ayon sa abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares, maaari lamang maging material witness si Espinosa sa International Criminal Court kung direkta niyang maisasangkot ang mga umano'y responsable sa EJK, kabilang na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Bato de la Rosa. Handa umanong patay ka dito, Bato. Sabi ni Ma'am Trixie, no? Sabi ni Ma'am Trixie, itatanggi naman talaga ni Bato yan na may kinalaman siya dyan sa patayan. Sino ba ng mga amin? Di ba? So ngayon to mga kababayan, basahin natin to ah. Ito yung report from internet. Okay. So sabi dito ito yung pagkamatay nung tatay ni Kerwin Espinosa. So ito Judge Tarcelo Sabari Jr. of the Regional Trial Court Branch 30 issued 2 search warrant against Rolando Espinosa and Raul Yap, who was also suspected of being involved in illegal drugs at Baybay City Provincial Jail in Barangay Hupisngo. Diba? The Criminal Investigation and Detection Group sa IDG of Region 8, led by Police Chief Inspector Leo Laraaga, served the warrants in early morning of November 5, 2016. So panahon ng tukahang ito November 2016. According to the CIDG, Espinosa and Yap first shot the CIDG operatives, resulting in a shootout between two and the CIDG. Espinosa and Yap died in the alleged firefight. Alam nyo kung anong hindi ko makuha dito? Si Rolando Espinosa po, sumuko. Sumuko siya dito eh. Tingnan nyo okay. Okay. Ayan August 2, 2016. Leyte Mayor surrenders after Duterte's issues warning. Parehas po ng ginawa ni Duterte kay Mabilog. Alam niyo kung anong hindi logical dito? Sumuko si Rolando Espinosa, tapos nung nakakulong siya, saka siya namarel. Nakuha niyo yung point, sumuko ka na pala eh. So ibig sabihin pag sumuko ka, haharapin mo yung kaso mo. So ang di ko makuha doon, sumuko ka na nga, tapos makikipagbarilan ka sa loob ng kulungan, doon ka pa talaga nakipagbarilan sa loob ng kulungan? At paano nakapasok yung baril doon sa loob ng kulungan? Ayan po ang mga question dito. Kasi medyo maintindihan natin eh. Kunwari si Rolando Espinosa, hinuli, hindi sumuko, hinuli sa manhunt. Ako maniniwala pa ako na posibleng manlaban yan. Yun nga lang kasi, sumuko. Di ba, sumuko, tapos nagkaroon ng baril sa loob ng kulungan, nakipagputukan. So kayo ba maniniwala ba kayo na Takero, yung tatay ni Kerwin Espinosa binaril sa loob mismo ng kulungan, dinayo ng CIDG, ayan nga yung nangyari doon. Sabi ni Muhammad Iqbal. And then mga kababayan, alam nyo ba kung nung pinakamalupit dito, no? Actually, napansin na rin ito ni Pamphilio Lacson eh. Ito sabi ni Pamphilio Lacson dito, no? Following the incident, Senator Pamphilio Lacson called for the possible resumption of the Senate inquiry into deaths related to the Philippine War on Drugs. He labeled the incident was a clear case of extrajudicial killing. Yun nga lang po, hindi na po natuloy itong yung investigasyon ng Senado dito kasi hawak ni Digong yung Senado nun eh. Di ba? Hindi po katulad ngayon eh. Ngayon po kasi, hindi po hawak ni Presidente Bongbong Marcos yung Senado. Noong panahon po ni Duterte, yung Senado po ay sunod-sunuran lang po kay Digong. So, wala po nangyari dito. Di ba? So, kahit si Ping Lacson po ay nakapansin na extrajudicial po talaga
extrajudicial killing po nangyari kay Rolando Espinosa, di ba? Lacson alleged that there was a cover-up for bigger personalities and questioned why CIDG instead of a court sheriff was sent since Espinosa was already detained. O, ito pa yung tanong dito. May arrest warrant. So bakit sheriff yung nagbigay ng arrest warrant? Bakit bakit CIDG? Di ba? May arrest warrant na po, na panibagong arrest warrant po dito kay Rolando Espinosa galing sa korte. Pero bakit po yung binigay ng CIDG yung nag-issue ng warrant? So ang daming mali dito. 'Di ba? Yung pag-serve ng warrant mali. Dapat sheriff, pero bakit CIDG? Pangalawa, sumuko na nga si Rolando Espinosa, bakit pa siya makikipagbarilan sa loob? Sumuko na nga eh. Pangatlo, paano nagkaroon ng barilan sa loob? Paano nagkaroon ng baril sa loob pala? Paano nagkaroon ng baril sa loob? Paano nagkaroon ng baril sa loob ng kulungan? Napakawalang kwenta namang setup nito. O pang-apat, nakipagbarilan, walang ibang tinamaan. Silang dalawa lang po. Di ba? Hindi, actually, ang tanga-tanga naman nun, di ba? Kasi pag ulihin ka, kung babarilin mo yan, unang putok mo dapat may tatamaan dyan. Kasi unguarded po yung CIDG nun, di ba? Hindi alam ng CIDG nun na merong baril sa loob. So wala man lang tinamaan sa pulis. Oy, bato, putang ina ka bato. Ano itong ginawa nyo dati? Oy, bato. Ano to? Tandaan mo ba to, sa'yo sumuko to si Rolando Espinosa. Sa'yo sumuko yan eh. Oh, saan ba yun? Hanapin ko may article ako dito eh. Ito. O yan ito ito ba yun? Ito. The Department of Justice then downgraded the officers' charges from murder to homicide, then allowed them to post bail. On Wednesday, Philippine National Police, Bato de la Rosa announced the return to work after 6 months. So alam nyo, nakakatawa dito, no? 19 po yung police. 19 po yung police na parte po ng CIDG ang pumatay dito po kay Rolando Espinosa. Lahat po sila reinstated. Reinstated po nangyari dito. Imbis po nakasuhan ni Duterte sa overkill, ang ginawa ni Duterte Duterte has presently reinstated 19 police who murdered a Philippine mayor last year. So nakita nyo yung pattern. Di ba? At ang alam ko, meron akong article dito na kay siya sumuko kay Bato siya sumuko Ito. Teka lang baka di ko ata na isama. So may nabasa akong isang article din dati na ito po ay sumuko kay Bato. Kay Bato siya sumuko. Tapos sumuko na nga kay Bato, doon pa namatay. So tandaan yung mga kababayan na parehas po sila ng script na gagawin dapat kay Mabilog. Di ba ganito rin nangyari kay Mabilog O kausap ni Mabilog si Bato de la Rosa. Kasi nga daw, meron daw pong pagbabanta si Duterte kay Mabilog. So ang ginawa ni Bato, Pards, kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Kasi ako bahala sa iyo. Promise ko talaga sa iyo yan. Malapit ako kay Presidente. Pards, sumuko ka na lang. Ngayon, buti na lang mga kababayan, mayroong kumausap dito kay Mabilog na, huwag kang sumuko. Matutulad ka dito kay Espinosa. At matutulad ka rin dito dun sa Koreano. Isipin nyo alam nyo yung pinakamalupit? Yung Koreano, mga kababayan, businessman yun. So, sumuko kay Bato kasi nga daw po sangkot sa droga, tapos pinapatay sa loob ng Camp Crame. Di ba? Tapos, nung namatay, sinunog, yung abo, pinlash sa inidoro. Actually, mga kababayan, nasabi na naman ng mga DDS kasi dito, Takero, kampi ka pala sa mga adik Takero, mga tululaway pa yan Takero. Di ba, Takero? Kampi ka pala sa mga pusher Ang point dito, paano nyo nalamang pusher? Di ba? Porket ba sinabi ni Duterte, pusher na? Gago ba kayo? Hindi nga. Ganyan po kabobo tong mga DDS, mga kababayan. Alam nyo, si Duterte, pagkaaway niya, ito pusher. Ikaw putang ina mo ka, pusher ka. Papatayin kita. Ganun lang po si Duterte.
O ngayon, paano natin malalamang pusher yan? Eh, pinapatay nyo na. Patay na. Sa inyo kaya mangyari yan? Ewan ko lang ha, sa inyo kaya mangyari yan? O, sabi ni Duterte, pusher ka. O, syempre ikaw, hindi ka naman talaga pusher. O, ilalaban mo sarili mo. O, tapos ngayon mga kababayan, pinapatay ka. O, so, paano mo pa ipagtatanggol yung sarili mo? Eh, patay ka na. Di ba? Kaya ako naniniwala ako sa due process mga kababayan eh. Naniniwala talaga ako sa due process. Hindi pwede na pag sinabi ni Duterte na pusher yan, pusher na talaga yan. O ano nangyari kay Leila de Lima? O ano nangyari kay Leila de Lima? O ikaw, ano, bato? Buwa ka ng ina ka. O ano nangyari kay Leila de Lima? O, di ba? Dinikdik niyo yung tao, di ba? So ang ending, yung isang kaso, acquitted, panahon ni Duterte. Tapos yung dalawa, acquitted ng panahon ni Bongbong Marcos. So planted yung yung kaso. At saka mga kababayan, no, itong kaso ni Kerwin Espinosa, acquitted to eh. Ano ba yan? Teka lang ha, hanapin ko ha. O ito. Ito pala sinasabi ko kanina. Hindi ko pala nagpatuloy eh. Ito ha. Balikan lang natin to ha. Mayor Espinosa has surrendered and is now under custody of General Bato de la Rosa. Ayan o, said Abella in a statement sent to media on Tuesday, August 2, 2016. Oh, ay nalinaw-linaw dito oh. Namatay po si Rolando Espinosa, 'di ba? Under the custody of Bato de la Rosa. Nakita niyo yung pattern? Oh. Oy, ito tropa ko to. Hello, Kuya Christopher. Kapitbahay ko 'yan. O, 'di ba? Nakuha niyo yung point. Oh. Si Kerwin Espinosa sumuko kay Bato de la Rosa under custody, doon pa namatay. So sasabihin ni Bato de la Rosa, ay hindi pwede kasi addict talaga 'yan. Oh, deserve niya mamatay. Oh, tapos ito ito yung sinasabi ko. Oh, Makati Court drops drug grabs versus Kerwin Espinosa. Nabalita po ito 2021. So noong panahon ni Duterte mga kababayan, nabasura po yung kaso. 'Di ba? Si Alvin din nag-shoutout sa iyo. Ay talaga, di ko nakita. Nanonood si Alvin Racho. Ay kumpare ko 'yan si Alvin Racho. Wala yan, makikita yung mga pangalan niya sa Facebook eh. Malalaman yung totoo kong pangalan eh. Mga to. Oy, Alvin Racho, kumpare ko 'yan na marami ka ng utang sa inaanak mo ha. Hindi pero oy, ko rin pala kumpare din pala kita, Chris. Walang iya ka, kumpare din pala kita, no. Inaanak mo pala yung bunso ko. Oy, kayong dalawa, laki na ng utang niyo sa bunso ko ha. Hindi pero nawala tuloy ako. Pero ang point mga kababayan, no, ito yung point dito. Makati Court drops drug grabs versus Kerwin Espinosa. So akala ko ba drug pusher? 'Di ba? Akala ko ba drug pusher? Oh. Eh bakit nung panahon ni Duterte na binasura yung kaso? Oh, so at least mga kababayan, ito yung content natin na maintindihan po natin kasi nung una talaga wala talaga akong alam dito eh. Kasi nung nangyari ito, hindi pa naman ako vlogger noon. Nung nalaman ko kasi na ganito pala yung sitwasyon ng mga Espinosa noon, teka lang, mukhang frame up na naman ata ito. Natulad nga po ng plano nila kay Mayor Mabilog dito po sa Iloilo. 'Di ba? So yun talaga. So kayo na lang po bahala kung iboboto nyo pa si Bato. Si Bato po is aso po ni Duterte. Ganun lang yun. 'Di ba? Kung baga isipin niyo yung mukha ni Bato, no? Si Bato mukhang bulldog yun eh, 'di ba? Si Bato, merong yung lace sa leeg. Tapos hawak-hawak ni Duterte yung tali. Pag sinabi ni Duterte, "Oy Bato, tumahol ka." O tatahol talaga yan. "Oh Bato, atakihin mo yun, aatake yan si Bato." Walang sariling utak yan si Bato. Pulis ka pa naman, no?
Tapos pag sinabi ni Bato, ay pag sinabi ni Duterte, leash, no leash. 'Di ba? Mayroong leash. O pag sinabi ni Duterte, tumahol ka, tatahol yan si Bato. Pag sinabi ni Duterte, atakihin mo yan, naatake si Bato. Pag sinabi ni Duterte, hoy, ikaw aso ko, magkunwaring pusa ka. Tingnan mo, magmimiyaw yan. Kung gusto niyo makakita ng aso na nagmimiyaw, meow meow. Utusan niyo si Digong. Walang yan talaga to. Natapos yung tatakbo pang senador. Pag kayo binoto niyo pa si Bato, ewan ko na lang sa inyo. Kasi siya po ang isa sa pinaka-kengkoy na senador. Ngayon po, actually ito po yung pinaka-pangit po na lineup ng senador. Ito talaga. 'Di ba kengkoy si Bato? Si Bongo. 'Di ba? Si Bongo na category B yung construction company sa Davao City, nakakakuha ng mga malalaking proyekto sa DPWH. 'Di ba parang ano eh. Ang pangit eh. Oh. 'Di ba? So yun, mga kababayan, no? So diyan po sa 800 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video pa to. Diyan po sa Team Replays. Anong masasabi niyo nga po dito sa bagong pasabog? Kayo ba naniniwala ba kayong related sa drugs itong mga Espinosa? Well, nasa sa inyo yan. Ako naniniwala pa rin kayo, nasa sa inyo yan. Pero ang sinasabi natin dito is parang may mali. Merong mali dun po sa prosesong nangyari no panahon ni Duterte. Eh malamang nga, kunwari, pag itong sinasabi ko ngayon, na pag ito sinabi ko nung panahon ni Duterte, nung tukang, malamang baka patay na rin ako eh. Hindi nga, di ba? Kasi dati po, kapag kayo po ay Duterte critic, patay talaga kayo. Sigurado yun, patay kayo. Oh, kung hindi kayo patay, malamang kulong kayo. Di ba tama, Tekima? Hindi ba kaduda-duda, di ba? Oh. So yun, no? So ito, next topic tayo. Pag-usapan na nga natin itong si Digong. Ayun naman yung pinunta nyo eh, si Digong.